Okay, again, mga kapatid, mahalaga po na nag-expect po tayo this coming year dahil napakahalaga dahil ang taon na ito na tuwanga ako dahil nang marinig ko si Pastor Noel. Sabi niya, this year daw is the year of supernatural increase. Ibig sabihin, pag supernatural, hindi po yung gawa ng tao, kundi gawa ko ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa on how He will elevate our lives, how He will change our living, paano tayo iaangat ng Diyos mula po sa mga bagay na naranasan natin sa year 2024 and we're now coming 2025. Again, a new year expectation. Sa mundo, mayroon silang tinatawag New Year resolution. Pero sa atin ay New Year expectations. So again, maganda ho na bago tayo lumipat ng 2025, may mga bagay tayo ine-expect this coming year, brethren in Christ. Basa po tayo sa 2 Corinthians 5:17. Sabi po, therefore, if any man, kaya may banggit na if, kasi mga kapatid ay hindi lahat ng tao ay nakikipag-isa kay Kristo. Therefore, if any man be in Christ, he or she is a new creature. Sabi po dito, all things are passed away, behold, all things are become new. Kaya lahat po ng nakipag-isa kay Kristo, ang mga pangit, o sabihin natin, ang mga lumang bagay, ay lahat ay lilipas. Tama ba? Siguro, ipag-expect natin na lahat ng problema na naranasan natin ng 2024, hindi na po natin maranasan sa 2025. Ang mga pagkakapos natin, mga kinakapos sa mga bayarin, kinukulang sa mga bills, praise God, huwag natin maranasan sa 2025. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, pag nagkipagkaisa tayo kay Kristo, lahat ng mga lumang bagay ay lilipas at pawang mga bago ang darating. All things become new. Sabi po ng Revelation, this is the very word of our Lord Jesus Christ. Sabi niya, and he that sat upon the throne said, ang nakaupo kasi sa trono si Jesus. Sabi po dito ni Jesus, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for those words are true and faithful. Si Jesus mismo nagsabi na bantayan ninyo dahil gagawin ko ang lahat ng bagay na bago. Amen po ba? Kasi di ba naranasan natin yung parang bang same lang yung ating naranasan ng 2023, parang naranasan din natin ng 2024. Pero ang ating dalangin ngayon, ang naranasan natin sa 2024, huwag na natin maranasan sa 2025. Dahil sabi ng Bible, these words are very true and faithful. Jesus will make all things new. Amen? Di ba may kanta nga tayo, bagong buhay at bagong taon at bagong buhay. So, hindi lamang po bagong taon, kundi tayo po ay makakaranas ng mga bagong bagay. Alam niyo po itong mga new things, these are manifested new things. Tingnan po natin, bakit manifested. Behold, sabi po ng Isaiah, the former things are come to pass, and new things do I declare, before they spring forth, I tell you of them. Sabi ng Bible, yung mga dating bagay ay lilipas niya, mga bagong bagay ang kanyang dinideklara bago sila mag-manifest. Kaya mga kapatid, siguro, huwag kayong mapro-prostrate kung may mga may-expect tayo ng 2023 o 2024 na hindi nangyari, Sister Joy, mayroon pa akong 2025. At pwedeng nangyari, siguro, sila Sister Joy, they're expecting na 2024, mayroon na silang brand new house. So, kung hindi man nangyari, pwedeng papangyarihin ng Lord ng 2025. Tama po ba, mga kapatid?
So, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng parabang kasi parabang hindi naman nangyari. Hindi po. Ang hindi nangyari ngayon, pwedeng papangyarihin ng Diyos sa darating. Kasi sabi ng Bible, behold, sabi niya, new things do I declare before they spring forth, I tell you of them. Bago daw pang mangyari, mga kapatid, sabi ng Bible, dinideklara. Kaya yung mga matatanggap natin sa 2025, these are manifested things. Sabi nga ninyo, manifested. So, hindi man nag-manifest ng 2024, again, pwedeng mag-manifest na 2025. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Pangalawa, kanina, sabi nga ni Pastor Noel, this year is supernatural increase. Tama? So, ibig sabihin, pag sinabing supernatural, it's no longer our work. It's God's works. So, sabi po dito, itong mga new things are miraculous. Gawa po ng Diyos. Basa tayo ng Isaiah again. Sabi niya, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Milagro ba yan o hindi? Milagro yan. It is impossible na magkaroon ng daan sa wilderness kasi napansin ko, pag pupunta pala kayo sa Arabia, Sister Joy, kaya pala nagkakaligaw-ligaw doon ang mga tao. Kasi halimbawa, di ba sa probinsya natin, Sister Joy, halimbawa sa mga ilalim ng mga niyugan, alam mo yung daanan kasi walang damo. Naranasan niyo ba yun? Yung walang damo, nasusundan niyo yun Kasi yung laging dinadaanan ng tao, walang damo. Kaya nasusundan. Siguro, week after a month, nakikita mo pa rin yun. Pero sa wilderness, Sister Joy, wala palang mga yabag ng kasi halimbawa may dumaan. Ngayon, hihipang hangin, lilipad ang alikabok, matatakpan na naman yung mga footprint. Kaya wala kang makikitang footprint doon. Wala kang susundan, tulad ng ating mga nasusundan. Kaya dito, sabi ng Bible, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. It is impossible din na magkaroon ng ilog sa disyerto. Pero kayang gawin ng Diyos, tama? So, anong sabi ng Bible? Behold, I will do a new thing. Yung paggawa pala ng Diyos ng mga bagong bagay, ito po pala ay sa pamamagitan ng kanyang mga milagro. Amen? Kaya, it seems impossible for you. It seems para bang napakahirap para sa iyo. Pero kapag ang Diyos ay gumawa, kayang gawin ang lahat. Diba? Sabi nga ng kanta ni Don Moen, God will make a way. Diba? Yan, dyan niya kinuha sa talatang yan. And also, new things are marvelous things. Tingnan po natin. Sabi again ng Isaiah 48:6, Thou hast heard, see all this, and will not ye declare it? I have shewed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them. Sinalungguhitan ko yung hidden things. Yung parang kahit hindi mo maintindihan, mga kapatid, kaya marvelous, mapapamangha ka na lang. Magugulat ka na lang, nangyari na pala ito sa amin. Amen? Magugulat ka na lang, tulad kayo again, pasensya na Sister John. Akala Sister John, magugulat na lang Sister John. Kita mo? Nairaos din natin yung lahat ng bago nating mga appliances. Di ba? Magugulat ka na lang. Nagawa pala namin. I did it. Sabi pa nga, I got it. So, alam niyo po, para pang nag-i-struggle tayo minsan Pero hindi mo mamamalayan, wow, natapos na pala. Bakit? Kasi, ang Diyos gumagawa ng paraan Gumagawa ng paraan. Even doon na para bang mahirap, para bang ginagapang natin. Pero again, magsasabi na lang tayo, wow, I did it. I got it. Bakit? Because, kapag ang Diyos ang gumawa, marvelous. Pag ang Diyos ang kumilos, mapapawaw ka na lang. Amen? Di ba nauso nga this year, 2024,
Hindi wow. Praise God, ang gagawin na lang. Hindi wow. Pag pinagpala kapatid mo, o di makita mo si Archie, nag-drive ng kotse, hindi wow. Praise the Lord. O di, masaya tayo kapag pinagpapala ang bawat isa. Amen? At nag-pre-pray ako dahil di ngayon doon ako natutulog kailangan sa bahay nila Pastor Noel kasi pinapatawa kasi next year pa sila uwi. So ako tumatawa doon sa studio. Siyempre nag-iisa ako doon, nag-pre-pray din ako. Sa ngayon mga kapatid, parang dinadala ko ng Lord ng pundasyon na this coming year, shiship tayo ng mensahe, parang pundasyon sa isang pamilya para mapagpala. Kasi mahalaga ho na ang family talaga may pundasyon. Kasi gusto ng Lord na i-bless ang bawat pamilya. So magpapamilya pa lang para at least mayroon ng pundasyon. Tama? Kasi kapag wala talagang pundasyon ng isang tahanan, ng isang pamilya, yan po ay guguho or babagsak. Kaya asahan ninyo sa darating na January, about family ang ating pag-uusapan para matanggap natin yung full blessings ng ating Panginoon. Amen? Again, mga hidden things ang ipaparanas ng Lord. Kung hindi mo namamalayan, nangyari na pala. Praise God. Kabira-bira, sila Michelle, di ba, pinapalipat. Parang naantala. Sabi ko, parang naantala ang paglipat nila. Baka palilipatin sila sa sariling bahay na nila. Walang imposible yun kasi ang hirap, Sister Joy, na nakikitira. Ang hirap. Kaya nga, alam niyo, hanggang ngayon, hindi ko pa inaayos ang likod. Kasi hindi ko feel na gusto ko yung lilipatan ko talaga. Yung sarili ko, tama? Kasi kung gusto ko yan, matagal ko na ayos yan. Tinatamad ako kasi parang hindi ko feel na dyan ako titira. Praise God. Pero sabi nga ni Pastor Noel, ano naman, kako, tsugi-chip ko lang ako. Kanina dumaan kami ng, yun ni John Rick dito sa Toyota. Sabi ko, John Rick, next year, kukuha na ako ng kotse. Hindi ang sagot ni John Rick lang naman, hindi wow. Praise God. Kasi, naman talaga, hindi malayo ang blessing. Again, kung hindi man nangyari ngayon, put in mind, pwedeng papangyarihin ng Diyos sa 2025. Amen? O sabi mo, I like that. O so ano bang mga expectations natin? Ano bang expectation ni Michelle this coming year? Wag lang yung makikipagsaya ka lang, magsisindi-sindi ka lang ng mga hindi po. Kailangan mag-expect ka because what you expect is what you receive sa darating na taon. Kailangan mag-expect kayo, Lord, itong darating na 2025, gusto ko yung ganito. Hallelujah. Tama? Mag-expect tayo this year. Expect what do you want to have and what do you want to be. Praise God. And what do you want to possess? What do you want to reach? Ano man ang gusto mong abutin, expect mo. Praise God. Tama ba? O sabi na muna natin ulit, expect. Baka sila Mikaelo, 2025, magpapakasal na sila. Expectation. Wala makakapagsabi. Wala pa ako ng lisensya kasi gusto ko na ikasal yung mga dapat ikasal. Kasi isa sa mga pundasyon ng pamilya, ang sikreto, kasal. Kaya ikakasal ko si Jonas at saka si Michelle. Para yung blessing. Tama ba? Ang blessing kasi naandun. Sorry to say, hindi natin ginajudge yung mga hindi kasal. Pero ang blessing konti lang, pero pagkakasal yan, ay, maniwala tayo mga kapatid na ang Diyos kaya i-bless ang buong pamilya. Tama ba? Praise God. Yung mga kinasal naman, pwede natin magkaroon ng vow ulit. Renewal of vow. Ikasal natin si Brother Rock at si Sister Joy. So yun ang tinatawag, what you expect this coming year? O baka si Archie, Sister Joy, ikasal na sa single mom. Praise God. Gusto niya yung single mom Praise God. May ilig siya sa single mom. Hallelujah. Ngayon may nililigawan siya, Sister Joy. Balita ko, single mom na naman. Praise God. Pero sabi ko naman kay Archie, be it Archie, kung ano yung tibok ng iyong puso, susuportahan ka namin. Hindi ka namin i-judge. Kasi yun ang masaya. At sa kabilang dako, yung single mom na yun na nag-struggle sa buhay, matutulungan niya magkakaroon ng katuwang sa isang banda. Tama? So, marami tayong expectation ng 2025. Dapat, si Sister Joy, masaya tayo sa 2025. Hallelujah. Hindi lang tayo magpapaputok. Praise God.
mag-expect tayo. Hallelujah. Mag-expect tayo. What do you want to be this year? Okay. Next slide. Tingnan po natin. Ano kaya? Pwede kaya natin ito mga expectation natin. Kasi sabi ng Ephesians 3:20, now to Him, sa Diyos, who by in consequence of the action of His power that is at work within us. So may power na gumikilo sa ating kalooban, is able to carry out His purpose. Kaya pinag-aralan na natin that God has a purpose in your life. Hindi ka aksidente. Bakit kayo sinilang? Sa dami-dami ng sperm cells, ikaw ang nabuo. May purpose ang Diyos sa buhay natin. Tama ba? Sa akin may purpose. Ako nga, nilalaglag ako ng nanay ko eh. Ina-abort ako, pero bakit nabuo ako? God has a purpose in my life. Pero ang sabi ng Bible, the God whom we are worshiping is, sabi ng Bible, able to carry out His purpose. Kaya niyang papangyarihin yung kanyang layunin sa buhay mo. And do super abundantly, far over and above all that we dare ask or think. Ano yung mga iniisip din natin, ang hinihingi natin? Infinitely beyond our highest. Pwede kang mag-expect. Ano bang mga prinipray mo? Okay, so unang punto, next. Pakita natin next slide. Expectation that you will have your prayers in year 2025. Mayroon ka na bang matagal na pinag-pray-pray? Marami. Nangyari ba ng 2024? Hindi. Pwedeng pangyarihin ng Lord na 2025. Yung niluluhod mo, Lord, yung asawa ko, magbago siya, Panginoon. Kung hindi nangyari ng 2024, pwede mangyari ng 2025. Tama? Praise God. Hallelujah. Ako, very broad-minded lang po ako. Hallelujah. Pero sabi ko kay Sister Joy, yung mga, ang dami-dami ng mga kabataan na yan, hayaan lang natin sila magpahinga. Huwag natin masyadong sabayan. Darating ang panahon, babalikan din yan. Tama ba? Praise God. Ganun lang po. Kasi alam niyo po, may mga, lalo na sa mga kabataan, talagang mayroon silang stage na parang nanlulupay-pay, tinatamad, talagang dumarating sa stage nila yan. But, whatever your prayer is, expect that this coming year 2025, you will have it. Sabi mo, I have it. Sarap nun makita buong pamilya ni Michelle, buong, pati si Brother Roque, Sister Joy, buong, ang saya siguro ni Sister Joy. Hallelujah. Kasi si Brother Roque, nahihirapan din, paano yan, kasi ang mga kinakatisuran niya, mga pastor. Hindi ko nga naitatanong kay Sister Joy kung tisod sa akin eh. Kasi, hallelujah, kasi yung mga kinakatisuran ni Brother Roque, pastor. Mataas kasi ang expectation sa pastor. Tapos ang nakikita niya sa pastor, mga ganon. Hallelujah. Makanya niya, pastorya pa naman. Hindi ko pa naitanong kung saan. Sa akin, hallelujah. Pero hindi naman siguro kasi hindi pakakainin, patutuloyin dyan kung tisod sa akin yan. Ako naman, ganon-ganon. But again, naniniwala ako na ang ating mga panalangin, una, pamilya. Wala naman tayong ibang hangad. Siguro, Sister John, daming mga panalangin ng aking anak, Panginoon. Paborito. Praise God. Hallelujah. Yung kanyang asawa. Ang dami natin. Marami. Lahat tayo. Si Archie meron yan. Mga prayers. Kaya nga plural. Hindi lang prayer. Isa. Prayers. Kaya marami tayong prayers. Iniiyak natin. Hallelujah. Hallelujah. There was nga a video, praise and worship, lumuluhod si Michelle dito. Sabi ko, Lord, ano kayo pinag-pray-pray niya, Panginoon? Pero kung hindi man nangyari ng 2024, pangyayarihin ng Diyos ng 2025. Never lose hope, mga kapatid. Ano pang pwede pa nating expect? Dagdagan lang po natin. Sabi niya, infinitely beyond our highest desires. Ano ba yung mga desires natin? Yung mga gusto natin. Lord, gusto ko ito, gusto ko makapagtapos, gusto ko yun. Di ba may mga desire tayo? Hallelujah. Ang fulfilling sa isang magulang ang makita ang kanyang anak na tapos. Actually, na-bless kami kasi ngayon, di ba si Pastor Jess? Tatlo lang kami, si Pastor Noel, si Pastor Jess, ako. Di ba si Pastor Jess umuwi na? Kay Lord.
mga salbahe naman ng mga tao, nagtatanong kung sinong susunod sa amin dalawa ni Pastor. Sinong susunod sa amin dalawa ni Pastor Noel. Kasi dalawa na lang kami ngayon. Sabi ko sa kanila, wala nang susunod. Kasi ang sabi ni Pastor Noel, ang langit, makapaghihintay eh. Hindi naman natin kailangan agad umuwi doon. Gusto ko pang mabuhay. Hallelujah, gusto ko pang makita yung anak ko na ikakasal. Kahit hindi man ako naging mabuting ama. Kasi hindi ako naging ama, Sister Joy, aminado ako. Siguro lahat ng daliri ituturo niya sa akin sa panunumbat. Admitted ko yun. Pero kung nagkataon na ako nag-alaga sa kanya, hindi naman siya talaga magsisisi dahil I am very good provider. Pero gayon pa man, may mga desire tayo. Gusto ko mabuo yung pamilya. Praise God. Hallelujah. Ano kaya, minsan may nagtanong sa akin, ano kaya, Pastor Lito, kung bumalik si Joy sa'yo? Tatanggapin mo ba kaya? Sabi ko, lahat naman kami nagkakamali, hindi kami nagkakasala, sino ba ako na hindi patawarin? O malay nyo, baka 2025, buo ang pamilya ko. Amen? O di ba, ang saya ng buhay natin. Praise God. Hallelujah. Kaya, may mga desire tayo. May mga gusto tayo na mangyari. At again, it didn't happen 2024, possibly it will happen 2025. Charging nga, matindi ang desire na. Alam mo, walang tiwalang papa ko sa akin. Para akong mag-alala, Archie, darating ang panahon. Darating, pag may asawa ka, sabi ko sa kanya, magbukod ka. Ipakita mo na kaya mo mag-isa. Kasi biruin mo, pagka ginagabi ng alas si Sister Joy, hinahanap na ng papa niya yan. Dahil pang dalaga yan. Hallelujah. Pero may edad na yan. Pero bakit? Kasi walang masyadong tiwala sila kay Archie. Pero sabi ko kay Archie, okay lang yan, Archie. Talaga minsan ng mga magulang pag nasiraan ng tiwala, nahihirapan ibalik din ang tiwala. So ano man ang desire ni Archie? Sa darating na gusto kong magkakaroon. Ilan bang desire mong anak, Archie? 5, 6, 7? I-desire mo na. Ikaw, Mikael, ilan bang anak? Pwede ng dalawa. Pwede ng dalawa, no? Like, lalaki, babae. Pag pinagsama, pugit magandang inyong anak. Kaya sabi ko lang dito sa mundo, yung mga pangit, walang karapatan magparami. Pero yung mga may itsura, pwede magparami yan. Pero yung mga pangit, pakiusap. Huwag na kayo magparami ng mga walang may itsura. Amen. Yan, si Mika, pwede magparami yan. Kasi medyo maganda ang nakuha niyang lahi. Lahi-lahi yan. Praise God. Hallelujah. So whatever desires, alam mo yung mga desire, yung mga mithiin, minimithi mo, gusto mo makatanggap. Okay, next slide. Ano pa po ang pwede nating, sabi ng Bible, infinitely beyond our highest thoughts. Ano ba yung thoughts? Ito po yung ating mga wishes. Pag nag-wish ba kayo, bibibig ba kayo? Siyempre, ginagamit mo lang issue. Ano ba yung wish? Okay, next step, Chi. Wishes po yan. Okay, expect that you will have your wishes. Di ba? May kanta tayo, we wish you a Merry Christmas. Di ba? May wish ka. Praise God. So may mga wish tayo. Ano ba yung wish natin? Siguro ang wish natin, malusog na pangangatawan. Praise God, malayo sa mga sakit at karamdaman. Ang dami nating mga wish. Kasi alam ko po, ang sarap mabuhay na may pamilya. Sarap mabuhay kahit medyo may magulo, minsan may tambuhan. Masaya ang buhay. Basta may pamilya. May mga wishes tayo. Mama ko, mabang buhay. Ang papa ko, kunin na ni Lord. Hindi. Ang papa ko, umaba rin ang buhay. Alam niyo po, maganda po yun ang mga desire. Praise God. So, whatever wishes or thoughts we have sa ating o mga kaisipan para sa buhay natin, pwede pa pangyarihin ng Lord. And next, hopes, mga kapatid. Infinitely beyond our highest hopes. Inisa-isa lang po natin. Sige, next slide. So, may mga inaasahan tayo. Hopes. Mayroon tayong mga inaasahan. Ano bang inaasahan natin? Hallelujah. Sabi ko, ang dami ngayon, Sister Joy, kung mga inaasahan. Hallelujah. Kasi maganda yung marami kang mga inaasahan. Maasa ka sa Diyos, na i-bless ka ng sobra-sobra, marami kang pera,
Praise God. Ang hirap ng laging kapos. Actually, Sister Joy, walang naniniwala na uubusan mo. Pag sinasabi ko, wala akong pera, mauubusan ng bangko, pero ikaw hindi. Aba, talaga? Praise God naman kung ganun. Hallelujah. Pero totoo talaga, nasasagad minsan ako. Hallelujah, kasi alam niyo po, ang dami ngayon, ang daming yung mga motor nga, bayaran na naman. Ngayon, ilang araw walang pasok. Kasi puro holiday, Sister Joy. So, pero yun pa man, umaasa tayo sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa atin. Ang Diyos ang magpala sa atin. Amen? Hallelujah. Last, definitely, sa ating pong highest dreams. Yung ating mga inuunahan mo, Chick, yung ating mga panaginip. Pangarap, ibig sabihin ng panaginip, pangarap. Ano bang pangarap mo sa buhay? You will see someday na ikaw ganyan. Actually, pag sinasabing pangarap, Sister Joy, nakikita mo yung whole picture. Praise God. Sarap na mga makita yung buong picture. Ano kaya? Nakikita na kaya ni Sister Joy na may apo na siya kay Nika, may apo na siya kay JM, may apo na siya. Yung parang picture taking, tapos may kanya-kanyang manugang na, pati si Jamaica, mayroon na rin asawa. Napiisip na kaya yung praise God. Mayroon ng mga apo-apo si Sister Joy. At nakita na kaya ni Sister Joy yung pero gray na yung kanyang buhok, lula na siya doon. Hallelujah. Yun ang tinatawag natin, may panaginip tayo someday. Ang sarap ng ganun yung makita natin. Hallelujah. Na buong picture. Kaya masarap yung mayroon tayong mga pangarap sa buhay. Praise God. Hallelujah. Siguro sila Sister Joy noon, para bang reunion. Minsan, kanino ko ba narinig noon, sabi niya, pagdating ng panahon, kami na lang din mag-asawa kasi mag-aasawahan ang aking mga anak. Hindi ko lang narinig yun, parang sila pa rin at the end. Kaya nga, di ba sa isang beauty contest, may tinanong, sabi niya, which would you choose? Anak o asawa? Ay, bilib ako doon sa sagot niya. Sabi niya, ang pipiliin ko, asawa. Bakit hindi mo pinili ang anak? Kasi yung sabi niya, nagawa ko na ang lahat ng mga dapat kong gawin sa aking mga anak. Pero at the end, sabi niya, ang magiging kasama ko pa rin, asawa. Totoo yun, realidad. Kahit gaano kadami ang iyong anak, pagdating ng panahon, iiwan ka rin, kayo pa rin mag-asawa at the end. Kaya much better kayo mag-asawa ngayon, sweet na lang. Kaya lahat ng tawag nyo na matamis, itawag mo na sweet, honey pie, lahat ng mga matatamis. Praise God. Para lang gawin kayo. Kasi at the end, kayo pa rin talaga ang magsasama. Amen? Kaya ano ba yung dreams natin sa ating family, sa ating business, sa ating career? Praise God. Baka may mga dreams tayo na magtayo ng mga business. Naabangan ko yan Sister Joy, yung mga business natin. Yan, si Mika, maraming mga gustong itayong business. Ako, susuporta ko, pinag-pray ko nga yung kanyang business Hallelujah. Lakasan ng loob lang yan. Nakita ko sa business pala, Sister Joy, handa kang mabigo. Walang nag-business na nagtagumpay agad. May mga business talagang bumabagsak. So, kailangan, pag nag-business ka, pumasok ka sa business world, be prepared to fail. Kasi hindi mo talaga mawa 100% successful ka. Kaya, subok ka naman ng subok. Ako, subok din ako ng subok, Sister Joy. Para kung ano man ang makita kong medyo magtagumpay, doon tayo. Hallelujah. Bakit natin pipilitin ang hindi? So, mga dreams natin, yung ating business, family, career, o ano man ang ating mga panaginip sa mga nag-aaral, gusto makapagtapos, then that is your dream at pwede papangyari ng Lord this coming 2025. Sabi mo, I like that. Ngayon, tingnan natin, sino ba mga karapat-dapat tumanggap ng mga bagay na yan? Sabi niya dito, but as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of men the things which God had prepared. Nakahanda na pala yan for them that love Him.
Kanino daw inihanda yung mga bagay na hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig, hindi mo pa nahawakan, hindi pumasok sa iyong puso, sa mga nagmamahal kay Lord. Tanong ko sa inyo, nagmamahal ba kayo kay Lord? Nagmamahal ba kayo kay Lord? Kung nagmamahal tayo kay Lord, mayroon si Lord inihanda na mga bagay sa atin. Hindi pa nakita. Sa ibang translation sa Isaiah, sabi niya, sabi niya, for since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither have the eye seen, O God, beside thee, what He hath prepared for him that waited for Him. Nabanggit ko kanina, love Him and waited Him. Sa mga naghihintay kay Lord, marunong tayo maghintay. There is a perfect time for everything. Amen?